Mga ka-native, okay lang ba pakainin itong mga manok natin once a day? Tatalakayin natin yan. Once a day lang po ako napapakain dito, no? For how many months, maganda yung resulta. Pero ano nga dapat yung mga tandaan natin kung magwa once a day, no? Na pagbibigay kayo sa inyong mga alagang manok. No? Once a day lang. Pero sa tubig naman, twice or thrice a day. Yung purpose nito ay para lang po, no, sa mga busy na katulad ko, no. Isa akong ama, ako nagbabantay sa aking anak. So yung yan, may nahulog na niyog. Yan. Yung technique na to ay ineksperimentuhan ko at sobrang ganda, nakatulong sa akin na makatipid sa oras. Alam ko meron magtatanong sa inyo, no? So, 100 to 120 grams per head yung dapat ipakain sa manok na mga ganito, no? Kung gusto niyo na maganda yung performance nila. So, once a day ako nagbibigay, dapat ba 50 to 60 grams per head lang a day? Yung ginagawa ko po dito, dahil nga for business itong manukan natin, gusto natin maganda yung similya, maganda yung performance nila sa itlog, 120 grams per head yung binibigay natin, no? Once a day lang po yan. Hindi po nila mauubos yung 120 grams per head per day, no? Kasi merong manok na hindi po kayang kumain ng 100 grams to 120 grams. So yung kakain nun ay yung mga matatakaw, no? At meron pa yang, pero hindi naman lahat sila matatakaw, no? Kasi nga parang only feeding na po siya kumbaga. Yan. Pagkabukas niyan, meron po yang maiiwan. Katulad nito, magre-refill ako ngayon, no? Yan, meron pa mga natitira, oh. Yan, meron pa po mga natitira. So, nakakatulong ito para makasave ng time. Pwede ito sa merong mga trabaho at sideline nila yung pagnenegosyo ng manok. Yan, umaga ka lang magpakain, magpatubig, paghapon, refill ka na lang, no? Tapos, sa itlog naman, halimbawa may trabaho ka, pwede hapon, no? Pero mas maganda, tanghali tsaka hapon. Kung halimbawa, lunch break, pwede kang umuwi sa inyo, pwede po yung ganun. Yan, no? So, hindi po advisable sa lahat din, no? Yung ganitong techniques. Halimbawa, wala ka namang trabaho, yung ginagawa mo lang, isang negosyo ka lang ng manok, no? Wala kang ibang ginagawa, no? Pwede po yung twice a day, no? Yung purpose kasi sa twice a day is parang nabibitin din yung manok kumbaga. Yan. Tapos halimbawa kapag pinakain natin kung umaga at hapon, sabik na sabik sila. Yan. So dito naman yung ginagawa ko, no, para masabik din po sila. Minsan kapag konti na lang yung natira, no, kapag ganito, no, pwedeng hindi na kayo mag-refill sa ngayong hapon, bukas na lang. Yan, para maubos nila, and pagkabukas, talagang aatake yan sila sa kanilang feeder. Ganun po yung technique natin, no? So, yung iba talaga, umaga tsaka hapon silang papakain. Nakakatipid din po sila sa ganun, dahil nga, kapag ganitong manok, klaseng manok, no, 50 grams per head yung kanilang pinapakain. Yan, per meal. So, 100 grams lang po yung kanilang mauubos. And, siyempre, malaking tipid na po yung 20 grams per head na matitira. Yan. So, yun po yung ina-advise ko dito sa once a day na patuka sa ating mga alagang manok. So, dito naman kasi talaga sa akin, no, tutok na tutok ako sa kanila. Yan. Kaso nga lang kung umaga, hindi ako pwedeng magtrabaho kapag gising na yung anak ko, no? Kaya nga, nabibigay ako nito sa kanila ng once a day. Except lang doon sa mga manok nating mga malalaki. Yan, papakita ko sa inyo ngayon. Ito yung mga manok natin na mga malalaki. So, at dito naputol yung video natin dahil may dumating na buyer. Bumili sila ng worth 9,000 pesos. Nakabili po sila ng 3 Shamu Giants at the rest yung mga Rhode Island Red na. Kaninang umaga, sobrang dami ding buyers na sa Facebook natin. Yun, dumilim. May dumating kasi na buyer, yan sila sir, no? From Esperanza pa yan sila. Yan, maraming salamat. Nakabili sila ng manok natin na worth 9,000 pesos. So, gabi na, nagkapera pa tayo. So, dito tayo balik sa ating Giants, no? Yan, gabi na kasi hindi natin sila mapakita isa-isa. Ito na lang, meron tayong sample dito, si King Luffy. Yung ulo niya, lumalang pa sa limber sa normal stand. Yan, hindi pa, ano yan, hindi pa masyadong tuwid yung kanyang pagtayo. Tignan nyo dito. Yon, tangkad talaga ni King Luffy.
Yung so mga higante nating manok, mas upgraded sila ngayon, no? Kumpara last year nating mga manok. Yan, no? Gustong tumalo ni King Luffy. Ito kasi hindi pwedeng pakainin ng umaga lang. Kasi nga yung pagkainan nila is feeder cup lang. At gusto ko i-maintain talaga sila. Kasi nga mamahalin din po yung klaseng manok na to. Ayun, no? Mas na sila, sir. Bayar natin. Nakabili sila nito tatlong tatlong Shamo Giants natin. Yan. At bumili din sila ng Rhode Island Red at meron akong freebie sa kanya. Yan, lumalampas yung ulo ni King Luffy. Oh. Hindi kasi sanay dito sa limber. No, gusto niyang umuwi na doon sa kanyang kwarto. Yan, umaga, hapon at tubig naman. Chine-check ko to palagi. Itong mga mamahaling manok natin na sobrang mahal na manok ay kailangang ingatan talaga, alagaan. Kaya chine-check ko yung gana nila sa pagkain, yan. Kasi nga sa isang kwarto, isa lang din po sila. Doon kasi sa mga naka-free range natin or mga naka-kwarto or maramihan, naka-breeding pen, may mga kasama kasi sila kaya magana silang kumain. Yan. Sa ngayon, si EJ at saka si Jerickson, yan. Nagpapatubig sila. Para na po yan bukas. Yun po yung mga ginagawa namin. At tanghali yan naman bukas, yan, magre-refill naman ako ng tubig kapag naubos. Yun po yung mga techniques namin dito, kaya hindi masyadong sa oras, no? Hindi masyadong hindi namin kailangan magtrabaho ng ilang oras. Kaunti lang. Itong patubig natatapos nila to, no? Less than 30 minutes. At paglilinis dito, nagwawalis din po sila. Yan, para malinis palagi yung ating manukan. At dito din nagdi-disinfect kami twice a week, no? Or kapag malaging umuulan, once a week lang. Yan. Once a day nagpapakain dito sa ating mga maraming manok sa kulungan. Yan. Breeding 1, number 2, number 3, number 4. Yan. Once a day lang. Except lang dito sa aming mga Shamo Giants. Sa mga sisyo naman natin, ad libitum, no? Ibig sabihin yan, kahit kapag hindi sila pwede maubusan ng pagkain, no? So, mas maganda unli. Yan. Ito yung mga sisyo natin, no? So, itong kulungan na to, wala na yun. Papatay na yung ilaw. Dito may sisiyo pa. And yung the rest, may mga sisiyo pa. Grabe yung buyer ngayong araw, no? Daming bumibili. Ito naman, may mga chicks tayo na nakahatch kahapon, yung iba kanina. So, siguro bukas pa to, bukas pa po yan ma-harvest. Ito naman yung mga itlog natin. Sa Penoy, may bumili din kanina ng 2 tray. Ito na lang yung Penoy natin. So, itong Penoy na to, 2 batch kasi yan. Kasi nga, every 5 days, meron tayong pinapahatch. So, yung Penoy na to, meron, siguro bukas wala na yan. No? May bibili na naman. So, araw-araw may pumupunta dito. Yung iba, bumibisita. No? Yung iba naman, ayaw lang magpakita sa, sa camera. Sisiyo natin, no? Yan. Yung iba naman dito. Yan, no? So, napakaganda po ng ganitong business. Konti lang po yung oras ng pagtatrabaho natin. At syempre kumikita tayo, no? Mas kumikita tayo dahil mas mura yung feeds. Mas malaki yung kikitain natin dahil nga mas mura yung feeds. Pag mahal po kasi yung feeds talaga, no? Kaya nga nag-agribet tayo para makakuha tayo ng malaking discount sa mga distributors. And yung mga discount na yon, pinamamahagi ko sa mga ka-native natin. Kaya mura yung feeds natin, no? Yun po yung ginawa natin, yun yung purpose kung bakit tayo nag-agribet. Kasi marami tayong alaga, gusto natin makatipid sa patuka. Hindi lang ako, no? Kundi yung mga ka-native din natin. Yan. So, ayun, no? Naging successful naman yung feeds natin. Sobrang daming buyers ng feeds natin. Napakaganda ng mixing, maganda yung resulta sa ating mga manok. Yan. So, ito ibabalik ko na rin din to. Yan, gumagabi na at parang uulan na naman. Yan. So, every weekends, yan, pwede nyo akong puntahan dito. No, weekdays kasi medyo busy dahil nga nagbabantay ako ng aking anak. Yan. Weekdays or weekends or holidays, yan pwede. Yan yun, tapos na magtrabaho si Jerickson tsaka si EJ. Yan, at ako, no, ay syempre, prepare na rin para sa dinner. At mamaya, babalik na ako dito sa mga sisyo natin, mag-check. At mag-check din sa lahat ng manok kung sino yung may mga sipon, yan, gagamutin natin.
Yan. Kapag gabi naman, uuwi na yung, or hapon, mga alas 5, uuwi na yung si Mrs. at siya nang bababantay ng aking anak. At kung gabi naman, yun, oras na para sa manok naman tayo. Yan, no? At saka madaling araw. Yan, so yun na po mga ka-native, no? Sana may natutunan kayo dito sa mga techniques natin sa manukan, sa papapakain at papatubig. Mga siso natin, mamahaling manok at sa mga manok na maramihan. Kapag marami kasi sila, mas magaan ang kumain, mas malakas silang uminom ng tubig.